Hello, hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon, tayo po magsitayo para sa ating scripture reading. Buksan po natin ang ating Bible sa Psalm 107, verse 22. And let them sacrifice the sacrifice of thanksgiving and declare his work with rejoicing. Verse 23. They that go down to the sea in ship, that do business in great waters. This see the works of the Lord and his wonders in deep. Verse 21. For he command and raised the stormy wind which lifted up the waves thereof. Verse 26. They mount up to the heaven, they go down again to the depths. Their soul is melted because of trouble. Verse 27. They reel to and fro and stagger like a drunken man and are at their wits' end. Sabay po natin basahin ng last verse. Then they cried to the Lord in their trouble, and He brought them to the... Po rin pong salita ng... Tayo po manatili sa pagtayo para sa opening prayer. Good morning muli. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. We thank you so much, Lord, for this day, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa amin, sa bawat isa sa amin, na kami nandirito, Panginoon, upang papurihan ka, i-worship ka, Panginoon. Lord, dalangin ko po na ang aming mga kapatiran na papunta pa rito, Panginoon, ingatan niyo po sila, Panginoon, na makarating dito, Panginoon, na malwalhati, Lord. And also, Lord, thank you so much for the blessing na pinagkaloob nyo sa amin na itong buong linggo na ito, Panginoon. And also, Lord, patuloy nyo pong pagpalain ang aming pastor ngayon na magbabahagi ng inyong salita, Ama. Na ito po'y aming maintindihan, Panginoon, kung paano namin ito isapamuhay, Panginoon, bilang isang tagasunod sa inyo, Ama. Patuloy ko pong ipanalangin, Lord, ang bansang Pilipinas, Panginoon, na ang unity, Panginoon, ay aming mararanasan. And also, sa conflict ngayon sa buong mundo, Lord, tanging kayo lang po, Panginoon, ang aming hingian ng tulong, Panginoon, dahil kayo po ang may control ng lahat. Ito po ay aking pinapanalangin, Panginoon, sa pangalan ng Ama. In mighty name we pray. Amen and amen. Good morning po sa bawat isa. Good morning. Purihin po natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Let us open our hearts and our mind as we worship the Lord through singing, and let us sing, To God be the glory. Ready now, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened a life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Second verse. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes, the moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Come to the Father through Jesus the Son.
Praise God. For our next song, kantahin po natin ang O Worship the King. But now sing, O worship the King, O glorious above, O gratefully sing His power and His love, our shield and defender, the ancient of days, pavilion in splendor and girded with praise. Oh, tell of His might and sing of His grace, whose robe is the light, whose canopy space, His chariots of wrath the deep thunder clouds form, and dark is His path on the wings of the storm. Third verse. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light, it streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills it the dew and the rain. Frail children of dust and feeble as frail, indeed do we trust, nor find it to fail. To the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Last verse. Oh, measureless might, unchangeable love, whom angels delight to worship above. Your ransom creation with glory ablaze, in true adoration shall sing to Thy praise. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po tayo magsiyo po. And bago po tayo makapakinig salita ng Panginoon, tawagin po natin ang Zaracena family para sa isang special song offering. Tingnan lang namin.
on all you have, then you find I'm all you need. Lean on me when you have no strength to stand. When you feel you're going under, hold tighter to my hand. Lean on me when your heart begins to bleed. When you come to the place that I'm all you have, then you find I'm all you need. When you come to the place that I'm all you have, then you'll find I'm all you need. Lean on me. Alright, good morning po. Good morning. We praise God po sa oras na ito na pinagkalob sa atin ng ating Panginoon. We also praise God sa ating napakinggan din po na special number din po na Lean on Me. Alright, so ngayon naman po ay tatako na tayo ngayon sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Ang salita po ng ating Panginoon at patuloy po natin na pinag-aaralan ang patungkol sa abiding. Ayan, this month is all about abiding na matatagpuan po natin sa John 15. Last Sunday, ang napag-aralan po natin is doon po sa John 15:1 verses 1 to 3 is abiding life starts at the vine. Na kumbaga, doon po sa last Sunday na pinag-aralan po natin, nakita po natin diyan ang ating Panginoon, siya po yung ating true vine. 'Di ba? At dahil siya po ang ating true vine, siya po yung source ng buhay natin, siya po yung source ng bunga, na siya po yung nagpo-produce ng bunga, 'di ba? Hindi po tayo yung nagbubunga at hindi po tayo yung kumbaga yung source ng buhay. Kaya this time, sa pag-aaralan po natin ngayon ay sa pangalawa na mapag-aaralan po natin ngayon, wala yata. Ayan, hindi. Kayo na lang bahala dyan. Alright. So, this time, ang pag-aaralan po natin ngayon, abiding, remain to bear. Di ba? Remain to bear. Na matatagpuan po natin in John 15:4 verses, John 15, chapter 15 verses 4 to 5. Please open your Bible in the book of John 15:4 to 5. Ayan, kung meron po kayong mga Bibles at meron kayong mga Bible app, please open it at sabay-sabay po natin basahin. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. In verse 5, I am the vine and you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Tayo po yung manalangin. Let us pray. Father, salamat po muli sa oras na ito na pinagkalob niyo po sa amin. We are so thankful, O Lord, for this day. We thank you, O Lord, for this, sa mga tao, mga kapatiran po namin na kasama po namin ngayon. And we pray, O Lord, sa aming pag-aaral ng iyong salita, na kayo po ang aming makilala, Panginoon. Sa aming pag-aaral din ng inyong salita,
ang wisdom nyo, ang katalinuhan nyo po ay ipagkaloob nyo po sa amin upang mas lalo po naming maintindihan ang salita nyo at ang kalooban nyo na gusto nyo po naming gawin at isa pamuhay po bilang mananampalataya nyo po, Panginoon. And we pray, Lord, sa inyong lingkod na kayo po ang gumabay po sa akin, yung banal na Espiritu ang manguna po sa bawat isa po sa amin. Sa tayong pangalan ni Jesus, Amen at Amen. At nasabi ko nga po sa inyo yung context po ng John 15, this is the last discourse po ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mga disipulo. This is the last discourse. Na what I mean is the last discourse, this is, kumbaga yung fellowship niya sa mga disipulo bago siya ipako. Di ba? Bago po siya ipako. Na makikita po natin diyan na doon sa sitwasyon na 'yon, di ba? Doon sa sitwasyon na 'yon, ito yung bilin niya sa kanyang mga disipulo. Because God, the Lord Jesus Christ knew itong mga disipulo nito na pag siya ay napako sa cross at doon sa ikatlong araw siya, kumbaga wala pa siya sa ikatlong araw, ay kumbaga doon sa araw na 'yon, ano kaya ang mangyayari sa kanyang mga disipulo? Kaya ito po yung binili niya. At ang ating Panginoon mismo ang nagsalita dito. Di ba? Hindi niya sinabi na nung ipapako siya at iiwan niya panandalian yung kanyang mga disipulo, hindi niya sinabi na magpakatatag kayo. Hindi niya rin sinabi na, kumbaga, humayok agad kayo. Tama? Ang sinabi niya dito is what? Abide. Manatili. Kaya nga yung key word natin dito sa mapag-aaralan po natin ngayon is the word abide. At sa ating pag-aaral natin sa salita ng Panginoon at sa journey natin bilang mananampalataya, yung pundasyon natin bilang isang mananampalataya kung bakit tayo nagpapatuloy, kung bakit tayo lumalago sa pagkakilala sa ating Panginoon, nawa, ito yon. Manatili. Manatili sa Panginoon. Amen? Manatili sa Panginoon. Kaya, meron tayong tatlo na mapag-aaralan po natin dito. Ayan, meron po tayong tatlo na mapag-aaralan po natin dito sa salita po ng ating Panginoon. Na mababasa po natin dito sa mga verses na ito, sa John 15:4-5, yung first na mapag-aaralan natin, this is the command of the Lord Jesus Christ. Di ba? Na sinabi niya po dyan, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Una, na makikita po natin dito, kung i-expound po natin dito, kumbaga ito po una ay utos ng Panginoon. Kaya sabi niya, abide in me. Yung word na abide po dito is what? Remain, stay, dwell, or continue fellowshipping or continue in relationship. Kanino? Siyempre doon sa true vine. Sino yun? Ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sinasabi niya, tinuturo niya, inuutusan niya yung kanyang mga disipulo na magpatuloy saan? Sa relationship nila sa ating Panginoon. This is not a one-time decision. Yung abide, yung utos ng ating Panginoon. Kaya nga doon nga po sa amin ni Pastor Hans, doon sa Celebrate Recovery po namin, na tinatakil po namin, is that yung isa sa mga sakto rin kung tutuusin. Yung sinabi doon sa Celebrate Recovery, turning your life over to Christ is
a once in lifetime commitment. Tama? Yung buhay natin. And then, turning your will over to Him, next po, ayan, over to Him requires a daily recommitment. Tama po? Pag dito, kung i-relate po natin about dito sa sinabi ng ating Panginoon, abide in me and I in you, na inutusan niya ang mga kanyang mga disipulo na manatili sa Kanya. Yung relationship nila sa ating Panginoon, sana nagpapatuloy. Nandoon yung sinasabi natin, we trust ang buhay natin, we entrusted yung buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo. And that is what once in a lifetime commitment. Nung tayo ay kumilala sa Panginoon, and that is the once in a lifetime commitment. Hindi po lagi natin tinatanggap ang Panginoon. Pero sa journey natin na paglilingkod, pagsunod, at pagkakilala sa Panginoon, turning your will over to Him requires a daily recommitment. Kaya sabi niya doon, abide in me. Kailangan natin i-recommit lagi natin yung buhay natin, yung plano natin sa Panginoon. Kasi kung yung sarili natin, wala. Automatic sa atin, lagi natin mapapangunahan ang ating Panginoon. That's why, araw-araw, nire-recommit natin ang buhay natin, yung kalooban, yung plano natin sa Panginoon. Amen po ba? Para po tayo makapagpatuloy. Para po tayo nakakonect sa Panginoon. Amen? Tayo po ay nakakonect sa Panginoon. Kumbaga, daily, yung dependence natin sa Panginoon. Amen? Araw-araw na tayo ay dumidepende sa Panginoon. Kaya yung abiding involves what? Trusting Christ. Abiding involves what? Listening to His word. Obeying His commands and remaining in fellowship with Him. Amen? Yung abiding involves trusting Christ, listening to His word, obeying His commands, remaining in fellowship with Him. Kaya, sa journey natin as a Christian life is not merely believing about Christ. It is what? It is living connected to Christ. Living connected to Christ. Kung mapapansin nyo po, balikan natin yung verse. Okay. Kung mapapansin nyo po, di ba? Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless abide in the vine, neither you can and unless you abide in me. Dito pinapakita po ni Jesus Christ, kumbaga ini-illustrate niya about yung sa branch and the vine. Tama? This is the illustration. Kasi doon sa panahon nila, kumbaga doon sa culture nila, doon sa lugar nila, usong-uso yung about vineyard. Di ba? Yung grapes.
And then, ito yung ginamit niyang ilustrasyon para itong mga disipulo maunawaan nila. Di ba? Kaya ang ating Panginoon Kristo, matindi ang kanyang grabe talagang kalawak, grabe siyang maggumamit ng mga ilustrasyon, mga parables para talagang maintindihan talaga ng kanyang yung mga nakikinig sa kanya. And itong ginamit niyang ilustrasyon is what? The branch and the vine. Na ini-explain niya na doon sa ilustrasyon na yon about sa agriculture, di ba? Sa agriculture na, kumbaga, as the branch cannot bear fruit by itself unless abides in the vine. Yung illustration niya about doon sa grapes. Di ba? Doon sa grapes, doon sa grapes na yon, kumbaga, yung mga branches, hindi sila pwedeng mag-produce ng bunga pag wala sila sa vine. Tama? Kasi meron tayong mga ibang mga halaman na nakikita natin, mga punong kahoy na nakikita natin pag pinutol, pag tinanim, pwedeng tumubo at pwedeng magbunga. But iba ito. Right? Kaya ang illustration niya is about doon sa grapes, doon sa vine ng grapes na ito, na doon, in the agriculture, hindi mo pwedeng na mag-cut ka, and then magtanim ka, and then siya ay magbubunga. Pwedeng grafting. Pero sa modern na yun. Di ba? Pero dito, hindi po pwedeng mangyari yun. Kaya sinabi niya, yung bunga, hindi po siya magbubunga sa sarili niya. Unless siya ay nakakonect. Saan? Sa vine. Di ba? Kaya sabi niya, tapos sinif niya, neither can you. Di ba? After niya binigay yung illustration about the vine and the branch, sinif niya kaagad sa kanila, sa mga disipulo, kahit kayo. Di ba? Kahit kayo, hindi rin magiging mabunga. Di ba? Kung hindi kayo connected sa Kanya. Unless, connected kayo. Tama ba? So, yan po yung makikita po natin na illustration na kumbaga, yung branch is what? Hindi po siya pwedeng mag-independent. Hindi niya kayang mag-create ng sarili niya na kaya niyang buhayin ng sarili niya. Hindi rin kaya niyang isustain yung sarili niya. At lalo na hindi niya kayang mag-produce ng bunga. Di ba? Ng bunga. Kaya everything, di ba? The branch need comes from what? The vine. Di ba? Kasi kung separated yung branch sa vine, yung buhay, hihinto. Malalanta. Di ba? Mamamatay. Yung growth, hihinto rin. Yung fruit, hihinto rin. Kaya, in-apply niya ito. Sinabi niya sa kanyang mga disipulo, tulad ng branch, tulad ng vine. Na yung branch, kailangan niyang nakakonect sa vine.
And then shinif niya sa journey ng mga disipulo at sa buhay ng mga Kristiyano. Na yung journey natin, sana nakakonect lagi sa Panginoon. Kung hindi, bakit hindi tayo nag-a-abide? Baka nag-a-acting lang tayo. Baka nag-a-acting lang po tayo. Na yung relasyon natin sa Panginoon, totoo ba? O hindi? Kaya nga hindi niya sinabi na itong mga disipulo niya, you try harder. Hindi, ang sinabi niya sa disipulo niya, ang inutos niya sa disipulo niya, is what? Abide. Di ba? Staying connected to the vine. Amen? Kaya, principle po na makikita po natin dyan. Sige po, principle. Ayan. Spiritual fruitfulness grows from relationship. Not merely religious activity. Diba? Kasi mostly, sa makikita po natin, o ewan ko kung narinig nyo rin, o minsan ay parang nakakausap nyo, ibang mga kapatiran natin, sa ibang mga churches, laging tinatanong nila, ilan kayo doon? That is the common question. Ilan kayo doon? Ilan na yung mga nagsisimba doon? Kaya sometimes nakabase yung ating growth sa dami. Yung successful ng isang group is what? Sa dami. Hindi po doon nakabase. Hindi po doon nakabase yung tunay na relasyon natin sa ating Panginoon. At mapag-aaralan po natin yan dito sa John 15. Hindi yan sa dami. Hindi yan sa activeness. Hindi yan sa mga activities. Kundi sa relasyon natin sa Panginoon. Sa relasyon po natin sa Panginoon. Kaya kung babalikan natin, yung abiding involves trusting Christ, listening to His word, obeying His command, remaining in fellowship with Him. Kamusta ka? Kamusta ka in trusting Christ? Siya ba talaga ang priority mo sa buhay? O pag kailangan mo lang? Kamusta ka, kapatid? Listening to His word? Ang salita ba ng Panginoon ang pinapakinggan mo o pinapakinggan natin? Or pag gusto mo lang yung pangako niya? Pag ayaw, binabaliwala na natin. Obey His command? Sumusunod ba talaga tayo sa salita ng ating Panginoon? O sumusunod lang tayo
pag gusto natin. And remaining in fellowship with Him. Kamusta ang fellowship mo sa Panginoon? Kamusta ang fellowship mo sa iba? Kaya kamusta tayo mga kapatid? Kamusta po tayo? Kaya kailangan natin as a church ma-re-evaluate. Hindi tayo pinagbuklod-buklod ng Panginoon para maging lukewarm. Kamusta tayo? Kamusta yung Bible reading natin? Kamusta yung prayer time natin? Kamusta yung pagsunod natin? Kamusta yung pakikipag-fellowship natin sa Panginoon at sa iba? Are we still abiding in Christ? Kamusta ang relationship natin sa Panginoon? Are we still abiding or just acting? Kaya kailangan po natin na tingnan din yung sarili natin. I-reevaluate natin yung sarili natin. Kamusta nga ba yung relasyon ko sa Panginoon? Tama ba ang relasyon ko sa Panginoon? Kung tama, kamusta naman yung relasyon ko sa iba? Kamusta? Kaya nakita po natin, una, yung command ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, abide. Amen? And pangalawa na makikita po natin, the condition. Nababasa po natin, dyan pa rin po, I am the vine and you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Bakit ko po nasabi na the condition? Di ba? Una, nakita natin talaga yun yung command. Abide in me. Pangalawa naman na makita natin, this is the condition na mababasa po natin dyan. Kaya sabi niya yan, whoever abides in me and I in him, he it is that bear much fruit, for apart from me, you can do nothing. And that is the condition. And that is the condition. Dito, ang ating Panginoon, tapos na siya na illustrate about doon sa vine and the branches, and then shinif niya sa buhay ng mga disipulo. Dito naman niya, diniin pa lalo. Kinararify niya talaga lalo. Kasi doon sa mga previous verses, sabi niya, I am the true vine. And then sinabi niya dito, I am the vine. At sinabi niya sa mga disipulo, is what? You are the branches. Kaya nadinin niya dito, kinarify niya dito. Sa una, I am the vine. I am the true vine. Di ba? Kasi makikita po natin doon, kung bakit niya sinabi yon sa verse 1 is because yung dati sa Old Testament, ang tinutukoy ng God's vine is yung Israel. But they failed. And then, ang Panginoon, siya ang nagpatotoo na siya yung true vine.
na siya yung true vine, na siya yung buhay. Amen? Na siya yung buhay. Kaya maraming sinabi ng ating Panginoon, I am the life. Di ba? Sa New Testament, sinabi niya na doon yun. Na siya yung buhay. Doon sa Ephesians naman, di ba? Siya yung nagbubuhay. Yung relation natin is spiritually deaf. And because of that, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin, hindi kaya natin, kung ano yung gagawin natin, hindi natin kaya. But because of Christ, binuhay niya tayo. Right? That's why He is the true vine. He is the life. Kaya yung spiritual life, ang lahat ng ito ay galing sa ating Panginoon. Kaya sinabi niya doon, di ba? I am the vine and you are the branches, and the branches, di ba? Hindi nila kayang maging independent. Kaya nga meron nga tayong dalawang characteristic ng branches. Kung tutuusin sa mababasa po natin dito. Na yung branches ay talagang nakadepende entirely doon sa vine. At yung branches is what? Yung purpose ng branches is what? Is to remain connected sa vine and then mag-produce ng what? Bunga. Pero hindi sa kanya galing. Tama? Pero hindi sa kanya galing. Branches exist not for themselves, but to express the life of the vine. In the same way, believers are meant to express, ano yun? The life of Christ. Amen? Kaya ang result ng abiding is what? Sabi niya nga dito, whoever abides in me and I in him, he is that bear much fruit. Na yung result, pag siya po ay connected, yung branch ay connected sa vine, magbe-bear siya ng ano? Fruit. Pero sinabi niya, much fruit. Kung anin ko nga po, sabi ko kay Pastor Hans, sabi ko, kung ididiin ko pa yung mga fruit na yun, lahaba pa tayo. Kasi may dynamic yung makikita mo in the previous verses. Na sinabi doon, fruit, more fruit, much fruit. Di ba? Kaya dito, ang sinasabi ng ating Panginoon is that kung tayo, ang branch po ay connected sa vine at yung ine-express ng branch is what? Yung life ng vine, ganun din sa buhay ng mga mananampalataya. Ang ine-express natin as we abide in Christ, yung buhay niya. Amen? Yung buhay po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya bakit nga ba fruit? Kasi sabi niya, fruit, more fruit, much fruit. Hindi fruit, more fruits, much fruits. Pero fruit. Singular. Kasi ang tinutukoy po dito ng salita ng Panginoon, ang tinutukoy po ng John 15 nito, ang tinutukoy po ng lahat ng bunga dito sa Bible, it's not about
the quantity, it's about life of Christ. Nakikita ba sa branch, nakikita ba sa journey ng mga mananampalataya yung character ni Kristo? That we are connected in Him? Napapractice ba natin, na isa sa pamuhay ba natin kung sino talaga ang ating Panginoon sa buhay natin? Kaya nga sabi nga po doon sa Galatians, sinabi doon, what is that? Di ba? Yung fruit of the Spirit. Hindi siya fruits of the Spirit, but fruit of the Spirit. Ito yung Christ-likeness. Na mababasa po natin dyan, di ba? Na mababasa po natin dyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Nakikita po ba ito? Na yung tinutukoy sa John 15 neto, yung fruit po lagi na sinasabi po dito is about the life of Christ. And the life of Christ is that do we have love? Do we have peace? Do we have joy? Do we have patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control? Next slide. Nauna, makikita po natin dyan yung Christ-like character ng fruit. Pangalawa, makikita po natin dito yung obedience to Christ. Diba? Sa mga previous, sa mga following verses, makikita po natin dyan na yung challenge ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, yung gusto na idiin ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. Are they obey yung Christ? Naka-align ba tayo sa kalooban ng Panginoon if we what? Connected in Him? Pangatlo is what? Love for others. Kaya nga doon sa fruit of the Spirit, nandun pa rin yung love. Nandun pa rin yung obedience. Kaya nga yung nakaraan ng buwan is what? Yung about doon sa love. Nakita natin, God is love. Nakita natin na yung ine-express ng love. Meron nga tayong katuruan pero walang pag-ibig. Meron nga tayong pananampalataya pero walang pag-ibig. Ito ay baliwala. And then nakita natin yung challenge ng pag-ibig. Paano mo na-exercise ang tunay na pag-ibig sa kalaban mo? In the first place, that we are also the enemies of God. And yet, hindi natin ma-practice sa sarili natin. Kahit nga yung grasya eh. We save because of the grace of God. Nandirito tayo is because of the grace of God. Pero pag sa iba, hindi natin ma-apply yung grasya ng Panginoon. Parang baligtad. Na-experience mo
pero pinagdadamot mo sa iba. Di ba? Na-experience mo ang pagmamahal ng Panginoon pero pinagdadamot mo sa iba. Hindi mo pinapadama ang pagmamahal ng Diyos. Na-experience mo yung grasya ng Panginoon sa buhay mo pero hindi mo maibigay sa iba. Tama po? Kaya nga, are we really connected in Him? Yung fruit na yon, nakikita ba sa buhay natin? Na habang tayo nakakonect sa Panginoon, nakikita itong fruit na ito, itong love na ito, itong joy na ito, itong peace na ito, itong patient na ito, itong kindness na ito, itong goodness na ito, itong faithfulness na ito, itong gentleness na ito, and self-control. Kaya yung fruit na sinasabi dito, this is the visible evidence ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Character niya. Yung much fruit doon, nakikita na ba lahat o karamihan ng character ni Kristo sa buhay natin? Kaya nga sabi niya, hindi lamang po doon na nakita po natin yung identity ng branch, di rin din natin, kumbaga napag-aralan din natin yung result din ng pag-aabide natin sa vine at ano yung fruit. Ngayon, makikita rin po natin yung warning ng ating Panginoon. Ano po? Balik natin yung verse ulit. Ayan, pasensya na. Yung verse ulit. Sige. I am the vine and you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bear much fruit. For, sabi niya, warning. For apart from me, you can do nothing. And that is the warning of the Lord Jesus Christ sa kanyang mga disipulo. Yes, sa mundong ito, tinuturo sa atin na ang successful ng buhay is about pag marami kang achievements. Right? Pero hindi ka nakaka-invest sa langit. Hindi mo na ipapakita yung character ng Panginoon. Yes, we can, kumbaga, pwede tayong magbunga pero yung bunga na ito, hindi ito for the eternity. Pero ang tinutukoy ng Panginoon dito, ang bunga na ito, ay ang bunga ng ating Panginoong Hesukristo. Yung character niya. We can build kung ano yung gusto natin sa mundong ito. Pero kung wala ang Diyos, at hindi natin ina-apply yung character ng Panginoon, anong warning niya? You can do nothing.
Kaya minsan, kadalasan, pag ganyan yung magiging behavior ng isang mananampalataya, nasa tuktok na siya ng successful and then he lifted himself, God, dudurugin niya ito. Diba? Dudurugin po ito ng Panginoon. Para ano? Ibabalik niya tayo sa kalooban niya. Tuturuan niya tayo. Ito yung kalooban niya. At i-challenge niya tayo. Ito yung character ko. Na dapat nating isapamuhay. Yung dapat nating isapamuhay. Kaya, di ba? Yung Christ-like character, yung obedience to Christ, yung love for others, and spiritual influence that makikita sa buhay natin na talagang meron tayong Kristo sa buhay, na makikita sa buhay natin just like yung sa salita din ng ating Panginoon na nakita nila, totoo nga ang Diyos nila. Nanawa, ganun din, pag nakikita tayo, is what? May Kristo talaga ito sa buhay. Iba talaga itong taong ito. Na yung pagiging iba, hindi po siya negative, kundi in the positive. Kung mabanggit kaya ang pangalan natin, sasabihin kaya nila, ay si ano, si ano? Ay, or pag nabanggit ang pangalan, ay, ano talaga yan? Okay yan. May Kristo yan sa buhay. Christian yan. Ganon kaya yung masasabi ng iba. Kaya principle na makikita po natin dito, sige, tuloy lang. Sorry. Ayan, fruit is therefore the visible evidence of Christ's life flowing through a believer. And then principle, true fruitfulness flows only from dependence on Christ. Amen? True fruitfulness flows only from dependence on Christ. Pangatlo, ito po medyo na-miss ako dito kasi bumalik ulit yung mga dynamic ng preaching. Kasi natapos na tayo po doon sa command, natapos na po tayo doon sa condition. Pangatlo naman po, makikita po natin, dito sa verse na ito, itong dalawang verse na ito, meron pong chiastic structure. Diba? Meron pong chiastic structure na sabi nga po dito, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it is abide in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bear much fruit apart from me. Ano yung chiastic? Ito po yan. Tingnan nyo po yung una, abide in me. At sa dulo is what? Apart from me. Di ba? Pangalawa, makikita nyo po yung cannot bear fruit. And then pangalawa sa huli, sabi niya dan, bear much fruit. At nagtatagpo saan? Sa gitna. Ano yung gitna? The central message of this passage, I am the vine. You are
the branches. Nakita niyo yung dynamic? Di ba? Na doon sa central idea, the central message of this message, yung gitna, I am the vine and you are the branches, and then pag ikaw ay nag-abide, di ba? Makikita mo yung parang A sa A, B sa B, and C. Pag ikaw nag-abide, you bear much fruit. Pag hindi ka nag-abide, apart from me, is what? Hindi ka magbe-bear ng fruit. Let's take a look. Sige po, next. Ito po yung chiastic structure. Di ba? A, dun sa pinakadulo ng A. B, doon din sa B. At the central message of this verse na dinidiin ng ating Panginoon at yung dynamic ng verse na ito, siya ang vine at tayo yung branches. You see, kung ma-appreciate natin yung dynamic ng lahat ng salita ng ating Panginoon, you see na, kung makikita rin po natin, pag talagang pinag-aaralan natin ang salita ng ating Panginoon, it will be consistent doon talaga sa kanyang salita. Not in our own idea, not in our own principle, and then ipipilit natin yung salita ng Diyos. But if we study the dynamic of that verse, mas ma-appreciate natin. Amen? Di ba? Pag na-appreciate natin, uy, ang galing oh. May enjoy na natin yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yung pag-aaral ng Panginoon na yung center of the message, ang Panginoon dinidiin niya ito yung declaration, I am the vine. Apart from me, you cannot bear fruit. I am the vine and you are the branches. If you abide in me, you bear much fruit. That fruit is what? The character of the Lord Jesus Christ. Hindi yan achievements. Hindi yan sa dami, quantity. Ang tinuturo ng John 15 is the character of the Lord Jesus Christ. Just like the branches express the life of the vine. And we as believer express the life of Christ. Amen? Amen po ba? Naiintindihan po ba? Kaya, next. Christ is the source. We are what? The receivers. Amen? Next. Christ supplies life. We express His what? What? Life. And last, Christ produces the fruit. We simply what? Remain connected.
Amen? He is the vine and we are the branches. Tama po? Kaya yung principle nga po na makikita po natin dito is what? Doon sa Christ is the source and we are the receiver. Christ is supply life and we express His life. Christ produces the fruit and we simply remain connected. The principle is that true fruitfulness is rooted in relationship. Ano? Abide. Amen? Abide. Kaya minsan sa karamihan o merong mga Kristiyano, they feel frustrated, burnout. It's because baka mali yung pagkaintindi niya ng fruit. May sarili siyang result. May sarili siyang fruit. Na yung fruit na tinuturo dito, hindi doon sa result ng productivity, ng successful ng isang mananampalataya, ang tinutukoy ng fruit dito, na-apply mo ba yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo? Nakikita ba yung character ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya sometimes, kaya nga doon minsan yung relationship about the kingdom and the king. Tama? We are busy in the kingdom of God and yet we are not busy or intimate doon sa king. We just like work and work and work and work and work. Then akala natin doon sa work na ito, na-express natin ang ating Panginoon, pero hindi pala. Kasi, nag-work ka nga, sumusunod ka nga, nagkakaroon ka ng ministry, pero wala kang relasyon sa ating Panginoon, ito po ay baliwala. Nagre-reason out lang po tayo sa Panginoon. Lord, may ministry ako. Pero wala tayong wala tayong devotion sa Panginoon. Lord, may gagawin ako para ito sa iyo. Masayang masaya tayo, pero wala tayong prayer time. And then, pag tumagal, walang bunga na sinasabi natin in your own, and then, kumbaga definition of fruit, napoprostrate tayo. Magkakaroon ng burnout. Kasi hindi naman yan yung gustong gawin ng Panginoon sa atin. Manatili ka. Yung relasyon mo dapat sa Panginoon ay tama. At naipapakita talaga na natin yung character talaga ng ating Panginoon. Yung sinasabi nating definition about ministry is to be followed when we abide in Him. Kasi siya naman talaga ang magbibigay eh. Siya yung mag-produce. Pag naipapakita natin, pag tama ang relationship natin, siya ang mag-i-increase. Amen?
Kaya sabi ko nga doon sa Theology of Work, sabi nga, nasabi ko sa mga YA, huwag kang mag-hard work. Sa sistema ng mundo, tinuturuan tayong mag-hard work. Pero ang tinuturo ng Panginoon, maging tapat ka. In concerning sa theology of work, di ba? Maging tapat ka kung ano yung pinapagawa sa'yo doon sa company. Tama po. At pagiging tapat, nandun yung integrity. Ang pagiging tapat, nandoon yung maging honest ka, kahit yung integrity na kahit wala yung boss, nandun ginagawa po pa rin. Hindi mo kailangan express yung sarili mo. Kasi yung pinaglilingkuran mo, hindi mismo yung yes, yung company, pero ang pinaka-purpose ng work is that yung Diyos yung pinaglilingkuran mo. Kaya dapat kang maging tapat. Imagine, yung gardener working through his vineyard, he notices a branch lying on the ground and it looks fresh. The leaves are still green. At first glance, it appears alive. But there is one problem. It is no longer connected to the vine. For a short time, the branch may still look healthy. For a short time. But slowly something begins to change. The leaves begins to dry. The color begins to fade. The life begins to disappear. Why? Because the life of the vine is no longer through it. No matter how beautiful the branch was look, once it is disconnected, it cannot produce fruit. You could polish the branch, you could decorate the branch, you could even tape fruit onto the branch, but the real fruit will never grow again. Why? Because fruit requires connection. Amen? Because fruit requires connection. In the same way also as believer. Kailangan natin na tayo po ay laging nakakonect. Nag-a-abide sa Panginoon. Kaya sabi niya, ni-remind niya ang kanyang mga disipulo, apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Yung issue dito, hindi doon sa effort. Yung issue dito is what? Connection. Kaya, let us examine ourselves. Are you abiding? Or just acting? Are you abiding? Or merely performing?
Yung sikreto ng isang buhay ng isang Kristiyano, hindi dahil nagtatry harder siya. Ang sikreto ng isang Kristiyano, dahil nakakonek siya sa ating Panginoon. When we remain in Christ, His life flows into us. When we remain in Christ, His characters grows in us. When we remain in Christ, His fruit appears through us. Kaya yung branch, di ba, does not struggle to produce fruit. It simply remains in the vine. Amen? Kaya principle, yun nga, yung final principle natin. True fruitfulness is rooted in relationship. Abide. Amen? Abide. Sa pag-abide natin, let us seek yung salita ng Panginoon. Let us come doon sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Let us seek yung presence ng ating Panginoon. At tayo ay sumunod sa Kanya. Because when you remain, Christ will produce the fruit. Amen? And that is the promise of the Lord Jesus Christ. Kaya yung title is what? Yung last slide. And remain to bear. Amen? Remain to bear. Tayo po yung manalangin. Let us pray, Father. Salamat po muli sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. We thank you, Lord, sa oras na ito na binigay niyo po sa amin. We thank you, Lord, for the passage. We thank you, Lord, for this month. Na yung focus namin, Panginoon, is all about abiding. It's all about John 15 na kayo mismo ang nagsalita. And we pray, O Lord, sa aming patuloy na pagbubulay-bulay sa inyong salita, sa passage na ito, sa chapter na ito. I hope and I pray ang bawat isa ay ma-realign mismo sa inyo. Ma-realign yung kalooban namin sa inyo at kami po ay sumunod sa inyo, magtiwala sa inyo at lumago po kami sa inyo at maging talagang connected kami sa inyo, Panginoon. And we pray, Lord, that this church, I hope and I pray that this church will continue to abide in you. Yung mga leaders, yung mga family members, nawa makita niyo po sa buhay namin hanggang sa inyong pagdating ay patuloy pa rin kami nag-a-abide sa inyo, Panginoon. Ngayon talagang makita sa amin yung character niyo po, Panginoon. Salamat sa oras na ito. Salamat sa mga anak niyo na nandirito. At salamat din po sa inyong salita. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen? God bless po sa bawat isa.
Magandang umaga po. Kami po ang juniors. Ang lesson namin ngayong araw ay nais ni Jesus na paunlarin natin ang ang ating mga ugnayan. Natutunan po namin na mahalaga ang pagkaroon ng mabuting relasyon sa pamilya, sa kaibigan at sa komunidad. Ang aming pong memory verse ay matatagpuan sa Mark 4:32. Ready, begin. Mark 4:32. Yet when this young, it grows up and becomes silent as death. And both are so birds of air in this. Mark 4:32. Magandang umaga po. Kami po ang beginners at primaries. Ang amin pong napag-aralan ay tungkol kay Joseph na nagpatawad sa kanyang mga kapatid. Natutunan po namin na magpatawad tayo sa nakagawa ng masama sa atin tulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang amin pong memory verse ay matatagpuan sa Colossians 3:13. Repetitive. 33. Give us the Lord forgive you, so you also must forgive. Colossians 3:13. I will forgive, I will set free those who have done wrong to me. I'll give a chance, not hold a grudge. Loving, not hating, makes the heart glad. I will forgive, I will set free those who speak ugly words to me. I'll give a chance, not hold a grudge. Loving, not hating, makes the heart glad. Loving, not hating, makes the heart glad.
Tayo magtayo para patuloy natin sambahin natin, Panginoon, sa pamagitan ng ating offering. Maraming salamat o Diyos sa pag-iingat mo sa amin sa buong linggo, maging sa pagpuno ng aming mga pangailangan. Maraming salamat o Diyos sa mensahe na dinala mo sa amin sa kalagitnaan. Napakasarap namin at guyain ang iyong mga salita o Diyos na kami ay nakapanatili sa inyo dahil lamang sa kabutihan at katapatan na iyong bugtog na si Kristo Jesus. At sa aming pagsamba sa umagang ito, Diyos, salamat ay ang aming pagsamba sa iyo ay walang kabuluhan. Maraming salamat kami makapagsamba sa inyo sa pamagitan ng aming mga offering, aming mga handuga dahil kami nakakonek sa inyo. Nawa ito isang maging mabangong samyo sa inyong harapan. Ito ang dalangin po, salamat sa tayong bugtong na si Kristo Jesus. Amen. Good morning po ulit sa bawat isa. Good morning po rin po ang Panginoon sa mga aral na natutunan po natin sa umagang ito. At bilang tugon, tayo po ay magsitayo at kantay po natin ang response song, Standing on the Promises. Ready now, sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God, standing, 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 standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. Second verse. Standing on the promises that cannot fail, when the howling storms of doubt and fears assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ now. By the Spirit's Lord, standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing,
the promises of God. Praise God, maaari na pong magsiyo po. Alright, good morning po. Good morning. Good morning pa rin sa akin kasi 4:80 pa rin. Madaling araw pa lang. Anong oras na ba? Alright, 11:30. Yan. Ayan. So, praise God. Okay. Praise God. So, good morning po sa bawat isa. We praise God for this day na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. At sa mga announcement natin, please. Ayan. Sige po. Ayan, every Friday po, this coming Friday po ay naka-Zoom naman po tayo. Ayan, 7 p.m. naman po this coming Friday. I hope and I pray ay makasama po namin po kayo sa ating Zoom prayer meeting po natin. Alright, 7 p.m. And then we also praise God sa naglinis din po sa hapon na family po. So, praise God. And then prayer time po natin, 9 a.m. Next, 9:30 po ang ating start ng ating worship service. Next. Nasisipa. Ayan. Tingin yung connection. Sige. Alright. Okay, so yan po. Ayan, sige. Yan. And then ang ating Faith Organization Fellowship po, ngayon po yan, yung mga second Sunday po natin, ang Women of Faith, Men of Faith, and Young Generation po ay meron pong fellowship every second Sunday. Pero this fellowship po ay gamitin natin ito sa meeting po natin ng bawat organization para makapagplano na rin po tayo for this another year na ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya this Sunday is a meeting ng mga bawat organization kasama po ang mga officers. Kasi sa third Sunday, may meeting kasi kami ng mga deacons and officers din po. So yun na rin po yung parang ilalatag na rin nila na plano nila sa bawat organizations. And then yung young adult naman po is every last Sunday. Pero every last Sunday naman po ang mga young adult. Ayan. Next. Baptismal class po after this service. Yung mga nag-confirm na po. Ayan. So, stay po tayo and then we have a baptismal class sa after ng service po nito. 30 minutes lang po tayo. Hindi tayo mag-isang oras. Okay. Next. And then sa youth camp po natin, dun po tayo sa April 20 to 24 naman po. Ay sasama po ang ating mga young people o young generation po natin sa ating youth camp. Doon po sa Word of Life. Kaya mag-ipon na po kayo ng 2K. Ayan, mag-ipon na po kayo ng 2K for 5 days ng ating youth camp. Okay. Sige po. Ayan, meron pa yun eh. Meron pa tayo. Hindi niyo nakuha isa. Ayan, and then ang Taekwondo Ministry po natin, every Saturday po siya, 3 to 5 p.m. naman po, nagsimula na po kahapon yung ating Taekwondo. So every Saturday na po siya, 3 to 5 po yung ating Taekwondo sa ating mga young people, sa ating mga young generation po natin. Kaya yung iba, medyo yata masakit yata ang katawan ngayon. Okay, nasampulan na. Alright, so every Saturday po siya. And then we also praise God ngayon sa ating flower bringer po. Teka lang, meron pa isa. Yung sa March 22 po, sa mga young adult and young generation po, meron po tayong inter-fellowship po doon po sa ating Mother Church sa Antipolo. Ayan, sa 3:30 to 5:30
30 po siya at ang registration fee po natin is 150 pesos. Okay? So mamaya o bukas mag-ano na po ako ng mga kumbaga magpapalista na po yung mga confirm na rin po na sasama na rin po para at least meron magawa natin din ng paraan kung sakaling marami po tayo na pupunta doon, edi manghiram tayo ng sasakyan sa ating mga kapatiran dito. Okay. Alright, kapatiran po dito. Ayan, so yan po yung mga pinagpipray din po natin. So March 22 po, 22 is our interfellowship po doon po sa Antipolo Faith po. Ayan. So, yan po. And also praise God po. Ngayon sa flower bringer po natin, ang Martinez family po sa linggong ito. Ayan. Also, sa next flower bringer naman po, ang Osinar family naman po. And then sa snacks po, sino po ang sumagot ng snacks? Ang Martinez family po. And then sa next, ang Osinar family. Kaya nga parang pakyawan na, ano? Nakakatakot na yata mag-sponsor, ha? Joke lang. Ayun, pakyawan na po yung ating pag-sponsor sa ating flowers and snacks po. We praise God na meron tayong mga kapatiran na nag-sponsor ng bulaklak para po sa ating Panginoon. And then, ganoon din po sa merienda rin po ng mga Sunday school classes po natin. Alright? Ayan, wala na. Kung wala na po at lahat po tayo ay tayo. So, let us all stand at tayo po ay manalangin. Let us pray. Father, salamat po muli sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. We thank you, Lord, once again, Lord, sa gawain na ito. We thank you, Lord, sa inyong salita. We thank you, Lord, sa mga tao na nandirito na kasama po namin sa pananambahan po namin sa inyo, Panginoon. And we thank you, Lord, then sa inyong banal na Espiritu na namagitan po sa bawat isa, Panginoon, upang mas lalo naming makita ang kahalagahan ng pagsasama-sama at kahalagahan ng fellowship ng bawat isa, Panginoon, lalo na sa inyong salita po, Panginoon. We pray, Lord, na kayo po ang patuloy na gumabay sa amin. Patuloy niyo po kaming proteksyonan, patuloy niyo po kaming palakasin po, Panginoon, at patuloy niyo rin po kaming gamitin para sa inyong kalatian po, Panginoon. At lahat ng ito ay patuloy po namin na pinagkakatiwala sa inyo. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. I want to hear you say, to keep you from falling, and to make you glad in His presence, blameless in rage. God our Savior, to Jesus Christ the Lord, be the glory and the majesty to be on and authority, both now and forever. Amen. Amen. Magandang araw po sa bawat isa. Magkamayan po tayo. God bless po! Alright, yung mga young people po natin and juniors po, SQ muna tayo bago sa baptismal class. SQ.